Halos hindi na makapasok si Basilio sa kanilang bahay. Pasuray-suray siya hanggang sa tuluyang napalugmok sa mga bisig ng ina. Hindi maipaliwanag na panlalamig ang naramdaman ni Sisa nang makita niya si Basilio na nag-iisa. Gusto niya itong kausapin, ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Gusto niya itong yakapin, ngunit wala siyang lakas. Mga anak ko! Huwag kayong mabahala, inay. Si Crispin ay nasa kumbento. Kumbento? Nagpaiwan siya sa kumbento? Buhay ba siya, anak? Buhay si Crispin. Iniwan mo siya sa kumbento. At bakit ka naman sugatan, anak ko? Nahulog ka ba? Nang kunin ng sakristan mayor si Crispin, sinabi niya sa akin na hindi ako maaaring umalis kapag wala pang 10:00. Malalim na ang gabi nang ako'y tumakas. Tinanong ako ng mga sundalo sa bayan ng Queen Vive, kaya tumakbo ako. Pinaputukan nila ako at dumaplis ang bala sa aking noo. Natakot ako na mahuli nila at paglinisin ang kanilang tanggapan habang pinapalo. Gaya ng ginawa nila kay Pablo na hanggang ngayon ay hindi pa rin mabuti ang kalagayan. Diyos ko, iligtas niyo po siya. Ang mga gwardiya sibil na iyon, para na rin nila akong pinatay. Inay, kailangan niyo pong sabihin na nahulog ako sa puno. Walang dapat makaalam na hinabol nila ako. Anak, bakit nagpaiwan si Crispin? Niyakap ni Basilio ang ina at sinabi ng dahan-dahan ang tungkol sa mga onsa. Hindi niya binanggit ang mga paghihirap na dinanas ng kanyang kapatid. Ang kanilang mga luha ay nagsama at naging isa. Inaakusahan nila ang mabait kong Crispin. Dahil ba sa mahirap tayo at ang mga mahirap ang kailangan magdusa? Sandali silang nanahimik. Tinanong ni Sisa si Basilio kung kumain na ba siya. Ngunit sinabi ni Basilio na tubig na lang ang kanyang gusto, dahil di siya kumakain ng tawilis. Naghanda ng ibang pagkain ang ina, ngunit dumating ang kanyang ama, at kinain ito noong wala pa si Basilio. Dumating si Itay. Dumating siya at gutom na gutom. Maraming tinanong tungkol sa inyo. Sinabi niya na kapag pinagpatuloy niyo ang pagiging mabait, ay babalik siya at mananatili na siya sa atin. Patawad po, inay. Hindi po ba mas maganda kung tayong tatlo na lang ni Crispin? Ayaw mo ba kumain? Kung ganun ay matulog na tayo dahil masyado ng gabi. Isinara ni Sisa ang pinto at tinabunan ng abo ang mga nagbabagang uling. Kagaya rin ng isang tao na nais na pagtakpan ang kanyang damdamin. Si Basilio ay naiinitan at giniginaw. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit patuloy pa ring sumasagi sa kanyang isipan ang kapatid na dapat sana ay natutulog sa bisig ng kanyang ina. Marahil ay umiiyak ito, takot na sumisigaw sa isang madilim na sulok ng kumbento. Katulad ng narinig niyang daing nito ng hilahin ng sakristan mayor pababa ng kampanaryo. Subalit dahil sa sobrang kapaguran ay nakatulog din si Basilio at nagsimula siyang managinip. Ano iyon? 2 kandila? Isang pari na may hawak na tambo sa kamay at nakikinig sa isang sakristan na nagsasalita ng ibang lengguwahe? Si Crispin! Si Crispin! Ang kapatid ko! Humihingi ng tulong! Naghahanap ng isang lugar na maaring pagtaguan. Si Crispin tumakbo sa likod ng sakristan. Ngunit hinawakan siya ng pari na galit pinalo. Kawawa naman ang kapatid ko. Wala akong magawa. Crispin, kapatid ko. Wala nang buhay ang kapatid ko.
Basilio, anak, gising. Anong bumabagabag sa iyo? Bakit ka umiiyak? Nanaginip po ako, inay. Panaginip lang. Sabihin niyo sa akin, inay, panaginip lang. Isa lamang panaginip at wala nang iba. Anong napanaginipan mo, anak? Wala po, ina. Hindi makatulog si Sisa, kaya't sinabi ni Basilio ang panaginip. Ngunit ito'y kanyang binago. Inay, may naisip po akong plano. Anong klaseng plano, anak? Mapagkumbaba si Sisa sa kahit anong bagay at maging sa kanyang mga anak. Naniniwala siya na mas matalino ang kanyang mga anak kesa sa kanya. Ayaw ko na po maging sakristan. Tapos ano? Makinig po kayo sa aking naisip. Sinabi ni Basilio na dumating na ang anak ni Don Rafael mula sa Espanya. Tiyak daw niya na napakabuti nito. Makikiusap siya kay Don Crisostomo na mag-aalaga siya ng mga hayop, mga kalabaw at baka. Makikiusap sila na si Crispin ay mag-aaral kay Pilosopo Tasio sapagkat naniniwala siya na si Pilosopo Tasio ay mabait na tao at di na mamalo. Naniniwala siya na mabibigyan siya ng guya ng may-ari kung paghuhusayan niya ang kanyang trabaho at tiyak na dun na sila aasenso. Nakakatuwa naman ang anak ko. Ano bang masasabi ko kundi, oo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Basilio tungkol sa kanyang mga plano na ang tanging nakikita ay ang gusto niyang makita. Oo, ang sagot ni Sisa sa lahat ng sinabi ng anak na para sa kanya ay makabubuti para sa kanila. Ngunit napansin ni Sisa na hindi sinama ni Basilio ang kanyang ama sa kanyang mga plano. Natulog muli si Basilio at siya'y nanaginip. Nakita ni Basilio na siya ay isa ng pastol kasama ang kanyang kapatid.